Ang dakilang pakikipagsapalaran sa paaralan ng mga aso. Sa puso ng Barkville, kung saan ang mga buntot ay kumakawag at ang mga paa ay masiglang naglalakad, may isang prestihiyosong paaralan na kilala bilang Wagington Academy. Ito ay hindi basta-bastang paaralan ng mga aso. Dito natutunan ng mga aso hindi lang ang mga tricks. Natutunan din nila ang sining ng pagkakaibigan, pagtutulungan at katapatan. Sa mga bagong recruit, naroon ang isang mausisa at masiglang aso na nagngangalang Yani. Si Yani, isang golden retriever na may makinang na balahibo at pusong puno ng mga pangarap, ay pumasok sa Wagington Academy ng may labis na kasabikan. Palagi siyang sabik na matuto ng mga bagong bagay at makipagkaibigan. Sa kanyang unang araw, nakilala niya ang dalawang aso, si Clark, isang matalinong beagle na bihasa sa pag-aamoy ng gulo, at si Chris, isang masayahing puting labrador na mahusay sa paglalaro ng frisbee. Agad na naging magkaibigan at hindi mapaghihiwalay ang tatlo. Nagbabahaginan sila ng mga baon, naglalaro ng tug of war, at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga may-ari. Ngunit ang pinakahihintay nila ay ang mga grupong aktibidad na inorganisa ni Ginang Pausworthy, ang punong guro ng Wagington Academy. Isang maaraw na hapon, inanunsyo ni Ginang Pausworthy ang isang espesyal na kaganapan, ang dakilang hamon ng mga aso. Ito ay serye ng mga gawain na idinisenyo upang subukan ang kasanayan ng mga aso sa liksi, talino, at pagtutulungan. Ang mananalong kuponan ay makakatanggap ng malaking gantimpala, 1 taon na supply ng pinakamasarap na dog treats sa buong Barkville. Si Yani, Clark, at Chris ay determinadong manalo. Gumugol sila ng mga araw sa pag-iensayo. Pinangunahan sila ni Clark sa mga obstacle course, gamit ang kanyang matalim na pang-amoy para makahanap ng mga shortcut. Tinuruan sila ni Chris kung paano ang tamang paglalaro ng frisbee, habang pinanatiling mataas ni Yani ang kanilang moral sa kanyang walang katapusang kasiglahan. Dumating ang araw ng hamon, at ang kapaligiran ay puno ng sigla. Nagtipon-tipon ang mga aso ng iba't ibang lahi, ang kanilang mga buntot ay kumakawag sa pananabik. Ipinaliwanag ni Ginang Pausworthy ang mga tuntunin, kailangang mag-navigate ang bawat koponan sa serye ng mga istasyon, at ang pinakamabilis na koponan na makakumpleto ng lahat ng gawain ay idedeklarang panalo. Ang unang istasyon ay isang maze na gawa sa mga hedge. Pinangunahan ni Clark ang grupo, ang kanyang ilong ay kumikilos upang gabayan ang kanyang mga kaibigan sa mga pagliko. Nakalabas sila at nagwagi, na ikinatuwa ng kanilang mga kaklase. Sumunod ay ang fetch at catch station. Ipinakita ni Chris ang kanyang kakayahan sa paglalaro ng frisbee, tumalon siya ng maayos sa hangin at sinalo ang disc ng may husay. Sinundan agad siya ni Yani at Clark, tiniyak na hindi sila magkakamali sa pagsalo ng disc. Sa wakas, narating nila ang teamwork station. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Kailangan nilang magbalanse sa siso habang may daladalang bola sa kanilang mga bibig. Nagpalitan ng matitinding tingin sina Yani, Clark, at Chris at maingat na nagbalanse sa siso, kumikilos ng perpekto ang kanilang koordinasyon. Nakarating sila sa dulo nang hindi nahuhulog ang bola, sinigurado ang kanilang lugar sa huling bahagi ng hamon. Habang papalapit sila sa finish line, isang plot twist ang nangyari. Ang isa pang koponan, na pinamumunuan ni Max, ang star student ng Academy, ay kumuha ng ibang ruta at halos kasabay na nila Yani. Ramdam ang tensyon. Sa oras na tila mananalo na sila Max at ang kanyang koponan, nadapa si Max at nahulog ang bola. Walang pag-aalinlangan, sina Yani, Clark, at Chris ay tumulong kay Max at sa kanyang koponan. Pinulot nila ang bola at ibinigay kay Max. Si Max, nagulat at nagpapasalamat, ay sumama sa kanila, at magkasama nilang tinapos ang karera. Si Ginang Pausworthy, na kanina pa nanonood, ay lumapit sa grupo na may mainit na ngiti. Ngayon, nakakita tayo ng mas mahalaga kaysa sa pagkapanalo, anya. Nakita natin ang tunay na pagkakaibigan at pagtutulungan sa aksyon. Para dyan, idinedeklara ko ang dalawang koponan bilang mga nagwagi sa dakilang hamon ng mga aso. Nagpalakpakan ang kanilang mga kaklase at habang sina Yani, Clark, Chris, at Max ay tumanggap ng malaking gantimpala. Nagsalo-salo sila ng mga dog treats. Alam na nakamit nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa tropeo, ang ugnayan ng pagkakaibigan at kapangyarihan ng pagtutulungan. At sa gayon, ang kwento ni Yani at ng kanyang mga kaibigan ay naging alamat sa Wagington Academy, isang paalala na sa huli, hindi lamang ang pagwawagi ang mahalaga,
kundi ang pagtutulungan sa isa't isa sa oras ng pangangailangan.